Susuriin ulit ng ombudsman ang kontrobersyal na Formally scandal. Kabilang sa sisilipin ay ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na COVID-19 supplies deal noong kasagsagan ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Iniutos ni bagong Ombudsman Boying Remulla na i-withdraw ang ilang kasong inihain sa Sandigan Bayan kaugnay sa kontrobersyal na Formally. Gusto raw ni Remulla na muling bisitahin at pag-aralan ang mga kaso na una niyang sinabing tila nabaon o kinalimutan na. Partikular na pinababawi ng Ombudsman ang mga kasong hindi pa sumasalang sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Because I want to re-evaluate the cases. I want the Sandigan Bayan to have a good grasp of the cases immediately during the start of my term here. There may be some details lacking for the cases to be more effective and more pointed in theory. Mula August 2021 hanggang January 2022, nagdaos ng 16 na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee para busisiin ang higit 10.85 billion pesos na halaga ng mga kontratang nasungkit ng Formally para sa COVID-19 supplies sa kasagsagan ng pandemya. Ang nooy chairman ng komite na si dating Senador Richard Gordon ang nanguna sa investigasyon. Balak daw hingi ni Remulla ang tulong ni Gordon. Pwede naman kasi nagsisilbing complainants. Even in their individual capacity of Filipinos, we should honor their complaints. Kaya patatawag natin kasi sayang naman yung years and years of experience na meron sila at yung kanilang pagtingin sa kaso. Wala pang tugon si Gordon kaugnay ng issue. Sinisikap din daw ni Remulla na agad na maisaayos ang anyay mabagal at hindi coordinated na sistema sa ombudsman na nakaapekto rin sa paghawak sa Formally cases. I noticed kasi the way that the structure of this office is, or the way it was running before, parang everybody was in the dark. It was not working as a complete team. Sa ngayon, hindi na raw bababa sa 6 hanggang 8 ang mga isinampang kaso laban sa Formally. 2 riyan ang may arraignment na at hindi na raw kasama sa mga pinababawi ng ombudsman. Sa tanong kung posibleng madawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte pati na kung madadagdagan pa ang mga kakasuhan, iginiit ni Remulla na magdedepende pa ito sa mga mapapatunayan sa mga kaso. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.